Good day to everyone. Once again, this is Christina Gamboa. At kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti rin po kayong kalagayan na katulad ko. And today po, pag-usapan po natin ng content tungkol po sa hemorrhoids or sa Tagalog, almoranas. Yan, ito po siya. Ito po yung image niya. Alam niyo po ba na lahat po pala tayo ay may almoranas? Yung almoranas po na yan po pala yung mga ugat na nasa loob o ilalim po ng ating puwetan. Ang role po pala niyan is kapag dudumi po tayo, yung ugat po na yan, nagkakaroon ng dugo sa ilalim, pumupunta po, umiipon po yung dugo sa ilalim. Ngayon po, kapag po lumabas na po yung dumi, alam niyo po yung pagka lumabas na po yung dumi, bumabalik po yung ating puwetan, bumabalik po sa ilalim ng puwet natin. Yun po pala yung function niya, para mapigilan po yung muscle. So, pagka labas po ng dumi, babalik na po siya. Napapansin nyo po yung ganon. Yun po pala yung kanyang function para po maprotektahan yung pamigil po niya. Ngayon, meron po palang dalawang klase ng hemorrhoids or almoranas. Yung internal po, saka external. Yung internal, wala po tayong nararamdaman kahit anong sakit po dyan. Wala po. Yung sa external yan, ito po yung tinatawag na external hemorrhoids, yung siya po yung lumalabas. Halimbawa, kapag napipwersa, sa dahilan po ng matigas po yung ating dumi, yon napipwersa po siya, yun po yung lumalabas, yun po yung external hemorrhoids. Ito rin po yung nangangate, nagdurugo, namamaga din po siya. Nakakaramdam din po tayo ng matinding sakit ng dahil po dyan. Ngayon po, ang tanong, saan po ba nakukuha ang sakit na almoranas? Ayan, napakagandang tanong. Diyan po kasi babae o lalaki nagkakaroon po niyan. Ang unang-una po kasi talagang dahilan po niyan, ang sabi po ng mga doktor, yung matigas daw po nating dumi, kasi nga po kulang po tayo sa tubig, saka po sa fiber, yung prutas at gulay na may fiber, para po mapalambot po yung ating dumi pag lumalabas. Katulad po ng papaya, pakwan, saka peras. Sila po yung mga prutas na pwede nating kainin o dapat nating kainin para po lumambot po yung ating dumi. At yung kasunod po niyan, yung alam po yung matagal pong pag-upo sa CR. May mga tao po kasi na nag-i-enjoy na umupo po sa CR kung dudumi po sila, di po ba? Andiyan po yung nagbabasa po sila or nagte-text po sila. At habang nagbabasa at nagte-text, nalilibang po sila, tumatagal po yung oras na nakaupo sila. So, nagti-trigger po yun para nga po lumabas po yung ating almoranas o yung ugat na yan. Kaya dapat po hindi po talaga tayo nagtatagal. Kapag lalabas na po siya, yun po, dumumi na po tayo. Pero po yung pipilitin po talaga natin siya na nagkokos na tumagal po tayo dun sa CR, yun po. Isa po yung sa nagtitrigger talaga kung bakit po tayo nagkakaroon ng almoranas. Ayan, sabi naman po dito, ano daw po ba yung sintomas nang may sakit ka na ng almoranas? Yan nga po, ang sabi nga po ng mga meron nito, yung dumi nga po nila may dugo. Ngayon po, dun po sa bowl, nakakakita po sila ng dugo. Yon, tapos nagkakaroon po ng pangangate. Dun po sa part po ng kanilang tumbong. Kaya naman po nangangate, kasi nga po yung ugat nga po, yung almoranas natin lumabas. So, dahil nga po hindi gaanong nakasarado, it means hindi po nakasarado yung puwet natin, di po ba? Nagkakaroon po ng ano doon, ng anong tinatawag dito, ng irritation. Kaya po nangangati po yan. Yan po yung mga sintomas. Tapos makakapanyo naman po yan eh. Kapag po meron pong parang nakalawit, yan, ugat po yon na tinatawag na almoranas or hemorrhoids. Yan. Sabi naman po dito, ano daw po yung lunas? Yan nga, kung magpapacheck up nga po tayo, nire-recommenda po talaga ng doktor yung maraming pag-inom ng tubig. Sabi nga po, 8 glasses hanggang 14 glasses. Saka po yung pagkain po ng prutas at gulay na sagana po sa fiber. Pwede rin po yung mga supplement, natural supplement na mataas po yung fiber para nga po mapalambot po yung ating dumi. Pero po, may mga stages po kasi ang almoranas, 1 to 4. Kapag po nasa stages 3 to 4, yan po yung mga ino-operahan na kahit po siguro kumain po tayo, uminom po, hindi na po sapat na uminom ng tubig at kumain ng prutas at gulay, kapag ka po ganyan na po yung stage, nasa 3 or 4 na po, operation na po siya talaga. Yeah. Ang tanong po naman dito, sabi,
Kapag naoperahan, hindi na ba ito babalik? Yan. Katulad po ng napag-usapan sa unahan, meron po tayong 6 na hemorrhoids or almoranas. Ngayon po, nakapalibot po yan. Ngayon, yung tatanggalin po, kapag may nagpa-opera po ang taong merong almoranas na lumabas, tatanggalin lang po, yung dapat tanggalin. So, kung halimbawang 6 po yan, natanggal po yung isa, meron pong matitirang 5. So, yung 5 na po yan, dapat po talaga mag-ingat na po tayo. Sumunod po tayo na uminom ng tubig, kumain ng fruits and vegetable na mataas yung fiber, ganun din po, hanggat maaari, supplement na mataas yung fiber po niya para po yung dumi po natin is malambot. So, hindi na po matitrigger po yung 5 piraso pa na ugat o almoranas natin para lumabas. Ayun po. Ngayon sabi po dito, ano ang kailangan para nga makaiwas sa sakit na almoranas? Yun nga po, kailangan po talaga kumain po tayo ng fruits and vegetable na mataas sa fiber. Tapos yung pag-inom po ng tubig, kailangan po talaga umiinom tayo 8 glasses to po up to 14 glasses a day. At wag po tayong magtagal sa palikuran. Wag po nating kaugalian na nandun po tayo nagte-text or dun po tayo nagbabasa dahil nakakalibang naman po talagang mag-text, lalo na po is interesado po tayo sa itinitext po ng ating kausap. So iwasan po natin yon. At ang katotohanan po niyan, hindi naman po talaga madaling uminom ng 8 to 14 glasses na tubig araw-araw. Lalo na po kung nagtatrabaho po tayo. Kung nagtatrabaho tayo, istorbo po talaga sa trabaho natin yan. Dahil ako po personally, kapag umiinom po ng tubig, maya't maya po umiihi po ako. Siguro ganun din po kayo. At sa gabi, istorbo din po yan kapag po, ihi po tayo ng ihi sa gabi, nasisira po yung ating tulog. Totoo naman po yan. At pagdating naman po sa pagkain po ng prutas at gulay, marami po sa atin sa ngayon hindi po talaga sanay kumain ng prutas at gulay. Mas gusto pa po yung mga karne. At yung iba naman po, mahal naman po talaga. Mahal po ang mga prutas. Kaya hindi po, makaramihan po sa atin, hindi po maka-avail, bumili o kumain ng prutas at gulay. At ang sabi pa naman po ng nutritionist, alam nyo po ba na sabi po nila para makaiwas nga raw po tayo sa maraming sakit sa panahon na to, dapat daw po, ang kakainin daw po natin is 5 hanggang 10 piraso na prutas at gulay araw-araw. At marami po sa atin ang hindi nakakagawa niyan. Ang tanong po dito, ibig daw po ba sabihin kapag hindi po tayo nakakainom ng 8 basong tubig araw-araw, saka nakakain ng prutas at gulay, is magkakasakit na po tayo ng almoranas? Hindi naman po, pero po malaki po ang chances na mangyari yan. Kasi nga po yung ating dumi, titigas po siya So mahihirapan po tayo sa palagiang ganon, na nahihirapan tayong ilabas siya, napipwersa po yung ating tumbong. Kaya po pagka napwersa po yan, yung ugat po talaga lalabas. So matitrigger po talaga siya. So malaki yung chances na magkaroon po talaga tayo na lumabas yung ating almoranas. Ang good news naman po dyan, napakaganda naman po dyan, huwag po tayo mag-alala dahil may mga product po na natural na magbibigay sa atin ng fiber upang lumambot yung ating dumi at tulungan tayo na gumaling yung ating almoranas nang hindi kailangan ng na-ooperahan. Ayan, katulad nga po, nandito po, meron po tayo ditong Intra, Nutria, and Fiber Life. Yung Intra po, napakalakas po ng kanyang digestive aid na talagang kung hindi po kayo nagsasucess araw-araw, kapag nag-intra po kayo, success po kayo everyday. At kung talagang high level na po ang inyong constipation, ang Fiber Life po, nakakatulong po siya para po lalo pa pong palakasin ang digestive aid po ng Intra. At yung Nutria naman po, kung nahihirapan talaga tayo, mahal naman po talaga ang kumain ng prutas at gulay. Isang mansanas nga lang po, sa panahon ngayon, 25 pesos to 30 pesos na po siya. Ito pong Nutria po, kung sinasabi po ng doktor sa atin na 5 to 10 servings po ng fruits and vegetable, ang good news, ito pong Nutria, 20 na po ang laman niya na fruits and vegetable. So, meron pa pong sobrang 10. So, check nyo pa po ito further, basahin nyo po siya para makita nyo po kung ano po talaga ang magagawa ng Intra, Nutria at Fiber Life, yung mga lifestyle product na ito para po sa ating
almoranas or hemorrhoids. Kung paano tayo nito matutulungan, lalong-lalo na po makaiwas po sa operation. So, as of now, yun lang po. Sana po may nakuha po kayo. Thank you very much po and see you on my next video. Have a good day.